Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito naman ulit tayo sa channel ni Banat News Updates. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaction. Kaya samahan nyo ako guys. Let's go! At walang vice president na hindi binigyan ng trabaho kahit hindi ka partido. Yan pa. Kung tutuusin nga, si Sara Duterte nagdala dyan. Kaya nanalo ng ganyang kalakihan. Tapos si Sara Duterte pa hindi bibigyan. Bugok talaga po siya, mga bugok. Mga vlogger na bugok. Hindi nyo naintindihan. Wala kayong alam sa history. Si Leni Robredo nga, na unang araw pa lang, binabanata na si Duterte, binigyan pa rin ng trabaho. Yan yung nahihita nyo eh. Wala kayong katuturan. Okay. Epokrito raw si Pangulo, si Vice President. Bakit nagiging epokrito eh? Nagtatrabaho lang. Huwag nyo sabihin nagtatrabaho si Sara Duterte. Ang meaning ka sa kanila na pagtatrabaho, gusto nila wag magtrabaho si Sara Duterte kasi ikot ng ikot si Sara Duterte bilang Defense Secretary. Nakikita nila na ang daming mga taong sumasalubong. Kahit saan si Sara Duterte nag-i-speech, ang daming mga taong nagpapa-selfie. Dinudumog. Kahit saan magpunta, dinudumog. Yun ang ipokrito. Puta, meron kayong mga meaning na kakaiba eh. Ang alam ko namamangka sa dalawang ilog, yung relasyon. Yung may karelasyon ka, bukod sa asawa mo. Ang namamangka sa inyong sa ilog, Duterte siya, tapos nasa administrasyon siya ni Marcos. Mga bugok talagang puta. Oo, bugok kayo. Hindi nyo naman kayang patunayan na hindi kayo hindi nyo nga maunawaan kung bakit mataas pa rin si Sara Duterte. Mahal kasi ng mga tao si Duterte. Okay. Mga panlilin lang. Alam nyo, ito punong-puno ng panlilin lang tong tandem nito ni BBM, nito ni Martin, no? Tsaka yung mga vlogger at kung sino-sino pang mga supporter, lalo na po yung mga supporter. Si Pangulong Marcos, hindi natin masisi kasi hindi nga natin alam eh. Hindi nga kumikibo madalas eh. Di ba? Sila Martin tsaka yung mga supporter. Paano nila nililin lang yung tao? Tignan po ninyo. Yung Coldplay. Coldplay ba yung nag-concert? Na nag-helicopter, di ba? Si PBBM, 47. Layo na, di ba? Dati ang very close sila, 79 si Sara, 78 si PBBM, di ba? Okay lang, 1 point lang lamang. Ngayon iniiwan na eh. 61 si PBBM, 47. Lalo na si Martin, 28. Layo, di ba? 28. Kaya walang silbi mga hindi paramihan yan, Martin. Makinig ka, hindi paramihan yan na vlogger. Ang dami mong ang vlogger. Pucha, panay bugok naman. Wala rin. Yung pinakamatalino nga nila. Nagsusuri pa kunwari. Lalo na papahiya. Tignan nyo, sabi. Huwag daw natin kumpara yung survey result ni Sara at ni BBM. Kasi daw, lagi iba daw yung presidente. Ang presidente daw lagi ang sinisisi pag may kapalpakan. Di kapalpakan nga. Kaya nga siya sisisihin dahil may kapalpakan nga. Anak ng tinapay naman yan. Pag may kapalpakan daw, ang sinisisi daw yung presidente. Kaya daw hindi pwedeng ikumpara. Yun na nga yung point eh. Diba? Kaya mababa dahil kapalpakan nga. Ikaw na nga nagpapahamak sa sinusuportahan mo. Bakit kay Pangulong Duterte? Bakit mataas? Walang ganong kapalpakan. Hindi perfecto, pero walang ganong kapalpakan. Diba? Okay. Katulad niyan, sinabi ng Coldplay habang nagko-concert, putang tindi, sabi ng Coldplay. Nagtagalog, sabi, grabe traffic dito sa Maynila, putang, pamura pa eh. Nagtagalog. Huwag na natin Englishin. Ano sabi, di ba, traffic?
Alam mo kung ano sabi ng mga bugok na followers? Wah! Ayan ba ang Duterte legacy? Wah! Duterte legacy. Puta sabi ayan ang Duterte legacy. Legacy nila ni Mark Villar. Traffic. Hindi nila nalutas. Bakit si Duterte ba presidente ngayon? Nag-traffic ngayon. Kailan yung concert? 2020. Di ba kailan lang yun? Doon umangal eh. Na-traffic siya eh. Si Duterte matagal nang namamahinga. Siya pa rin may kasalanan. Ikalawa, landslide. Puta, kasakaman niya ng mga Duterte. May 51 billion, puta. 51 billion. Nag-landslide, 51 billion. Una muna, bumaha sa Davao City. Asan na yung 51 billion? Bakit may baha? Bakit kasama ba yun? Yung 51 billion ba? Paulit-ulit po yan. Magbukas kayo ng lahat ng mga social media, hindi po nawawala yung 51 billion. Bakit? Bakit hindi nawawala yung 51 billion? Kasi nga, dilawan moves eh. Di ba? Ulit-ulitin mo lang. Akala ng mga ng dilawan. Marcos magnanakaw. Akala nila pag inulit-ulit, okay na. Hindi naman nanalo si Marcos. Yun, tinambakan si Lenny. Ngayon, ulit-ulitin nyo, 51 billion. Ang dali lang naman pong i-check eh. Ninakaw ba? Hindi namin alam. Basta may 51 billion. Hihintayin pa namin yung mga vlogger namin. Tanungin nyo yung mga vlogger, ninakaw ba ni Pulong? Hindi namin alam. Hihintayin pa namin yung mga dilawan na magsabi sa amin. Basta alam namin may 51 billion. Simple lang naman tanong dyan, ninakaw ba? Kung hindi ninakaw, ano inaangal nyo? Hindi pa namin alam eh. Maghihintay pa kami kay Coach Bokbok. Yun ang pinakamatalino eh. Bok. Maghihintay pa sila ng sagot. Simple lang, ninakaw ba yan? Bakit pa ulit-ulit kayo? Dilawan moves yan eh. Paulit-ulit. War on drugs. Pinasasama nyo ngayon yung war on drugs. Ngayon nyo pinasasama. Nung nagwa-war on drugs, puta, approve ng tao yan. Too late na yan. Tapos na ang war on drugs. Inapprobahan niya ng tao. Magpakita kayo ng survey na sinasabi ng tao na ayaw nila ng war on drugs. Titigil na ako. Sa pagkanta ng bok. Pag yan ang pinakamatalino nyo, wala na tayo doon. Tuwan-tuwa sila. Ngayon, iba na ngayon. May Esplanade na. Esplanade yung yung bagong... Alam niyo po yung Esplanade na yan. Alam po yan ng mga Manila, yung mga yung mga taga Dolomite. Dumadalaw-dalaw kasi diyan. Sinimulan na yan panahon pa ni Pangulong Duterte. Ngayon lang natapos. Pero okay lang yun. Kaya nga continuity, di ba? Pero kung wala na kayo may pagmamalaki, kundi yan, panay kagandahan, tsaka tatapusin nyo lang yung kay Pangulong Duterte. Asan na yung build better, more? Asan na yung more, tsaka better? Di ba? Kung itutuloy nyo, lahat po yan. Huwag nyo sabihin yung hinukay na, na yung sa ilalim, subway. Kay Duterte na nagsimula yan. Pero okay lang po yun. Kaya nga po maganda yung continuity. Di ba? Pero wala pa po kayong bago eh. Kaya wala pa po yung build better more. Kung wala kayong eto ang katotohanan, no? Walang ka-impact tong gobyerno na to, kaya panlilin lang eh. Tinatanggi yung mga PI, tinatanggi yung kung ano-ano, no? Panay press con na ito ang Laguna na ekonomiya, walang impact yung mga pinagsabi nyo sa dyaryo. Yun yung pagkakaiba ni Pangulong Duterte. Unang taon, unang buwan pa lang, unang araw pa lang eh. May tokhang na eh. Alam niyo yung impact. Kinakailangan pang hukayin. Alam niyo po yung mga tao minsan, no? Hindi na po nagbabasa ng mga dyaryo yan. Kaya nga sa mga vlogger eh. Yung mga vlogger naman, hindi naman nila may paliwanag. Paano sa aktual yan? Bumababa yung presyo? Pag sinabi bang inflation rate, bumababa yung inflation rate? Bumababa yung presyo? Hindi po. Ano ibig sabihin ng mababa na inflation rate? Mababa na yung pagtaas ng presyo. Tumataas pa rin. Hindi po namin kasalanan, no? Kung wala pong impact. Kasi lahat artificial eh. Alam nyo, hindi po organic eh.
Kaya lahat po artificial. Ang pinagmamalaki kagad, plano pa lang. Plano namin magtayo ng 1 million kada taon na pabahay. Puta, palakpakan. Yan! Nasa Duterte! May napatayo ba? Ah! Gigil na gigil kagad. Meron na ata mga kaibigan eh. Pagkakalam ko meron, may na-review akong ganun. Pero hindi ko alam kung umabot siya ng million mga kaibigan. Kung tuloy-tuloy pa rin yung pabahay na yun mga kaibigan. Di ba meron yun nun? Nakarang mga review lahat ng mga last year pa ata yun. Silvin Duterte nyo. Nangako pa lang. Puta, ilang buwan lang sinabi na. Nangangako kami na 100,000 sa 2024. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggano. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.